that death is 100% sure. Death is sure, but the date is uncertain. Hindi lang natin alam kung kailan, pero sigurado siyang darating. Kaya wag maiinip. Darating at darating yan. 100% sure tayo. Sabi nga ng statistic, di ba? 10 out of 10 people die. Ganong kasigurado yan. 10 kada 10 tao namamatay. Babawian tayo ng buhay. Nakita niyo yung sabi ng verse 1? Sabi ganito, nabuhay si Sarah ng 127 taon, namatay siya. Nakita nyo? Nabuhay, namatay. Nabuhay, namatay. Tayo, nabuhay tayo. So anong kasunod? Mamamatay tayo. Kasi ang taong nabuhay, ang kasunod, mamamatay siya. So Sarah lived and Sarah died. 100% yan. Ang difference lamang mga kapatid, mas mahaba ang buhay nila noon kaysa sa atin. Di ba? Mas mahaba sila noon. Bakit kaya mahaba ang buhay nila noon? Siguro dahil walang pollution. Tsaka mga kinakain nila. Di ba? Mga pagkain nila noon, mga prutas at gulay. Tayo, ang mga gulay at prutas natin, saksakan na ng kung ano-anong mga chemical Pero mo, 3 buwan na ang mansanas, malutong pa. Ano? Di ba? Kung saan-saan na nangyari, wala naman mansanas dito sa atin, kung saan-saan pagaling, pero ilang buwan na rin sa rep, pero malutong pa. Bakit? Hindi ko alam, kayo nang bahala roon, di ba? Ang ating mga gulay, di ba? Noon, ang mga siguro mga pagkain nila, mga sapaw-sapaw lang tayo, mga pagkain natin, chop suey na, kung ano-ano ng chemical lang naroon. Kaya tayo ay napapadali. Ano po ang ating mga buhay? Ang mga pagkain natin, puro preservatives. Bakit ang mga luto nating mga pagkain ay kung ano-anong nilalagay? May betchin, may mga magic sarap, ganyan. Siyempre para sumarap. Sabi nga nila, mas masarap ang pagkain, mas delikado. Di ba? Kasi mas maraming mga chemicals yun. Di ba? Para sumarap siya. Di ba? Ilang pirasong betchin kaya ang nilagay dyan. Di ba? Para sumarap. Ganun lang naman yun. Kaya tayo dumadali ang buhay natin. Because food we eat makes us healthy or unhealthy. Ang kinakain natin, yan talaga ang nagbibigay sa atin ng kalusugan or sakit. Nagkakasakit tayo. Alam mo, bigla ka nagkasakit sa bato. Bakit? Bigla na lang bang nagkaroon yun? Siyempre, dahil sa kinakain natin. Ba't tayo may sakit sa atay, sa baga, naging diabetic ka? Bakit biglang na high blood ang isang tao? May kinain siyang hindi tama. Bakit biglang namaga ang paa, hindi makalakad? Di ba? Biglang yung gout niya ay, biglang umantak, sabi nga nila. May kinain siyang hindi tama kagabi. Kaya wala siya ngayon sa kapilya. Ganun ang point. Lahat kasi ng kinakain natin, nakakaapekto sa ating kalusugan. Di ba? Ibang-iba sa kanilang panahon. Pero listen mga kapatid, gaano mang kahaba ang buhay nila? 127 si Sarah, namatay pa rin. May hangganan pa rin, may limit pa rin because death is 100% sure. Ecclesiastes 7 verse 2, death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Huwag daw aalisin sa puso yung tinatawag na kamatayan. Dapat alam natin palagi na ang uuwian ng bawat isa sa atin, kamatayan. Hindi na kailangang ulit-ulitin yun. Sabi nga kailangan pa bang i-memorize yun? Dapat alam na natin yan palagi na ang buhay natin ay pansamantala lang. Hindi tayo panghabang buhay sa mundong ibabaw. Listen, hindi lang si Sarah ang namatay. Tayo rin mamamatay. Yang katabi mo, mamamatay din yan. Ano po? Sabi nga ni Leo Buscaglia, no one gets out of this ako at sumisira sa pangako. Iisa ang kinasasapitan ng lahat habang ang tao'y nabubuhay panay na kasamaan ng kanyang iniisip at ang hahantungan ay kamatayan. Iisa lang daw ang kasasapitan ng lahat. Yung matuwid at di matuwid, ang naghahandog at hindi naghahandog, yung marunong at hindi marunong, yung mabait at hindi mabait, yung nagkakapilya at hindi nagkakapilya. Iisa lang ang pupuntahan, kamatayan. Kasi
Walang pinipili ang kamatayan. Nagaganap yan sa lahat. Si David nga namatay din eh. Si Abraham namatay. Si Daniel namatay. Ang mga propeta nangamatay. Ang mga apostol na mga matutuwid sa harapan ng Diyos nangamatay. Tapos ikaw hindi. Diba? Hindi pwede yon. Kasi lahat tayo mamamatay. Pakiremind ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, mamamatay ka rin. Sige na, baka nakakalimutan niya. Yung iba with feelings pa, talagang gustong-gusto niya yata. Sanayin ang sarili na humarap sa kamatayan. Mahalaga yon. Minsan dumalaw kayo sa Tanay, sa St. Peter doon, may mga kabaong silang nakatayo. Mag-selfie kayo ron. Diba? Sanayin ang sarili. Pumikit kayo ng konti, gumanon, picturean ninyo ang sarili nyo. Bagay ko kaya? Diba? Sinasanay na ang sarili dahil yun talaga ang pupuntahan natin. Diba? Wala namang panghabang panahon sa atin sa mundong ibabaw. Sooner or later, we don't know kung kailan, pero lahat tayo hahantong sa kamatayan. So go to funerals, ugaliing pumunta sa lamayan para magkaroon tayo ng ideya na ganun pala ang nararamdaman pag namamatayan. Ganun pala ang itsura pag mamamatay. Diba? So nagkakaroon tayo ng ideya. Diba na magkaka-ideya pa tayo kung anong punerarya ang kukunin natin. Pangit ang ayos nila rito. Ibang punerarya ang kukunin ko pag ako. Diba? Saan na pagkahandaan natin ng lahat? Mga ngaral 7:2. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Sabi ni Solomon, mas dalasan niyong pumunta sa bahay ng lamay, sa bahay ng may burol, sa bahay na may lilibing, kesa sa mga party-party. Tayo, puro handaan ang gusto natin. Diba? Pag may patay, ayaw natin pumupunta. Diba? Ang dami mga namamatay na kapatiran, hindi naman kayo pumupunta. Kaya pag kayo namatay, kakaunti rin ang pupunta sa inyo. Kasi hindi kayo nagpupunta. Dalasan ninyo ang pagpunta sa mga namamatay. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, para matuto kayo at maalala niyo na kayo man ay itinakdaring mamatay.